Ang San Miguel Beermen daw ay pinupursige na ngayon at talagang gustong makuha si Kai Balungay mula dito sa Phoenix Fuel Masters. At ang balita natin, mukhang ito raw si Coach Leo Austria ay willing nang i-trade ang kanilang big man na si Mawala Tautua para dito kay Kai. Alam natin na itong Phoenix naghahanap ng mga veterano para doon sa team nila at nakikita ng San Miguel na yan ang dahilan kung ba't sila papayag sa ganitong klaseng trade. Itong si Kai Balungay ay kare-recover lamang mula sa kanya severe ankle sprain at inaasahan na pag-umpisa ng Governor's Cup ay magiging fit na to. So mukhang po pwede na talaga na magamit ito nitong si Coach Leo Austria kapag natuloy ang nabanggit na trade. Sa height kasi ni Kai Balungay na 6'8", kasi laki lang niya si Motau Tua at mas athletic ito. Kaya yan siguro dahilan kung ba't siya ang gustong makuhang center nitong San Miguel. Alam natin na itong si Kai Balungay din ay excited yan syempre na maglaro para dito sa Beermen dahil sa Phoenix hirap na hirap sila maka-playoffs, samantalang dito sa San Miguel halos automatic na yung nakaka-playoffs, no? At sa tingin ko magiging okay na to para dito sa San Miguel kung sakasakali nga na magawa nila ng hakbang ito at mapapapayag itong TNT, itong Phoenix dito sa kanilang trade proposal. Mukhang straight up yung trade na i-offer ng San Miguel, no? Si Tautua for Kai Balungay. Pero tignan natin kung hihilingin pa nitong si Kai Balungay ng Phoenix Fuel Masters na magdagdag pa sila ng iba pang mga players. Ngayon, kung maghahanap pa sila ng iba pang mga players, depende na sa San Miguel kung tatanggapin nila ito. Dahil syempre, kung ikaw naman ng SMB, gugustuhin mo talaga na magkaroon ng mga solid na players na may dadagdag do sa iyong roster. Kaya nga, mukhang papayag na San Miguel dito sa tingin ko kung sakasakali, no? At kung ikaw naman itong Phoenix, malaking bagay din doon si Mawala Tautua dahil syempre, alam natin na itong Phoenix magiging okay yan kung itong si Tautua at si Will Gosum ang magiging center. At ang isa pang i-report natin ngayon, itong Meralco Balls at Raynor Shine Elasto Painters daw ay masinsinan yung kanilang pag-uusap. Mukhang itong Raynor Shine daw ay willing nang i-trade si Gian Mamuyak dito sa Meralco Balls. Kapalit naman ng isa pang guard nitong Meralco na si Aaron Black. Mukhang yan daw ang pagkakasunduan nila dahil kung hindi rin magkaka-agreement itong si Mamuyak at ang Raynor Shine sa salary, dadali na lang siya sa Meralco kapalit ni Aaron Black. So point guard for point guard yung magiging palitan. Ito naman kasi si Aaron Black hindi na masyadong nabibigyan ng playing time sa Meralco dahil nandyan sa point guard si Jason Brickman, si Chris Newsome at si Chris Banquero. So mukhang itong si Aaron Black ngayon ay dadalhin na dito sa ROS. Kung sakasakali, okay naman yung nilalaro nitong si Aaron Black, no? At sa tingin ko, mukhang makakatulong yan dito sa Raynor Shine Elasto Painters. Lalo na't kilala din ito bilang clutch player. Kaya nga itong si Aaron Black, sa tingin ko, magiging maganda yan para dito sa lineup nitong Raynor Shine Elasto Painters. At ito na rin si Gian Mamuyak. Siyempre, makukuha na niya yung mas mataas na salary na kanyang hinihiling na hindi kayang ibigay ng Raynor Shine na sigurado naman ay can afford ng Meralco Bolts. Kaya iyan yung magandang makikita natin na pwedeng mangyari dito sa Meralco Bolts sa ngayon. As it is, alam natin na hindi magiging madali para dito sa Meralco yung pag-adjust dito sa kanilang rotation. Lalo na't alam natin na itong Meralco naman ay naghahanap din ng mga bagong talents na ma-acquire. O sakasakali, mukhang kinakailangan din nila na baguhin na itong kanilang roster at sa tingin ko naman magagawa nila to ng paraan. Kaya mukhang itong Meralco Bolts sa tingin ko makakapag-adjust na yan dito sa kanilang lineup. Lalo na kung gusto nila na manalo ng kampyonato. At ito namang Raynor Shine, at least matatapos na yung problema nila dito kay Gian Mamuyak na hindi sila magkasundo sa kontrata dahil may makukuha na sila na panibagong point guard na papalit na dito.